Sa ating ulo ng mga balita, Unity Proclamation Rally sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Mahigit sa 100,000 ang dumalo. Sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang 5 taong gulang na batang babae sa lungsod ng General Santos. Natagpo ang patay sa loob ng kulungan. At lalawigan ng South Cotabato, ligtas pa rin sa avian influenza. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Marso 29, taong 2022. Unity Proclamation Rally sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Mahigit sa 100,000 ang dumalo. Hindi nagpahuli ang lalawigan ng Sultan Kudarat sa mga proclamation rally dahil kahapon nakapagtala ang proclamation rally ng Unity ng mahigit 100,000 ang dumalo sa aktibidad na ito. Ayon na rin sa mga organizer. Hindi mahulugan ng karayom ang ginanap na proclamation rally ng Unity kahapon dahil sa dami ng mga taga-suporta na dumalo na mula pa sa iba't ibang lugar sa lalawigan at karatig lalawigan. Maging ang daloy ng trapiko na kung saan apektado rin. Pahirapan ang pagsakay kahapon mula sa lungsod ng Takurong at papuntang bayan ng Isulan at bahagya ring bumagal ang takbo ng mga sasakyan mula sa lungsod ng Takurong dahil sa dami ng mga sasakyan na papuntang proclamation rally pagdating sa barangay Kenram na ilang mga kilometro ang lugar sa aktibidad. Hindi na makagalaw ang mga sasakyan kaya ang ilan ay naglakad na lamang. Bago ang nangyaring proclamation rally sa bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Umaga pa lang, nagpunta na sa lalawigan ng Cotabato si presidential aspirant at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos ay dumalo ito sa pinasinayaang bagong municipal capital sa bayan ng Lambayong, lalawigan ng Sultan Kudarat at agad naman ito tumungo sa bayan ng Buluan, lalawigan ng Maguindanao bago nagtungo sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Nagpasalamat naman si Marcos sa mga taga-Soxurgen dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya at sa buong Unity kahit inulan ang kanyang proclamation rally sa lalawigan ng South Cotabato at bahagya naman sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ay nakita niya ang suporta at pagmamahal sa kanila ni Vice Presidential at Davao City Mayor Sara Duterte at sa buong Unity. Ngayong ika-31 ng Marso, taong kasalukuyan sa lungsod ng Marawi, lalawigan ng Lanao del Sur naman ang susunod na puntahan ng Unity. Matatandaan noong 2019 national election, nanalo si Marcos sa Soxurgen Region habang sa BARMM ay nakuha naman ni Robredo. Sospek sa panggagahasa at pagpatay sa isang 5 taong gulang na batang babae sa lungsod ng General Santos. Natagpo ang patay sa loob ng kulungan. Natagpuan na lamang na wala ng buhay sa loob ng kulungan ang sospek na panggagahasa sa lungsod ng General Santos. Patay na ang sospek na si Edmar Senador na itinuturing na may gawa sa panggagahasa at pagpatay sa 5 taong gulang na babae sa barangay Apopong ng naturang lungsod habang nakakulong sa kulungan. Nabatid na mayroong 12 standing warrant of arrest si Senador dahil sa kasong qualified rape, kung saan pawang mga menor de edad ang mga binibiktima nito. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagkamatay nito. Para sa uling balita, lalawigan ng South Cotabato, ligtas pa rin sa avian influenza. Narito ang ulat. Nananatiling bird flu free ang lalawigan ng South Cotabato base sa mga negatibong resulta ng blood sample testing sa ginagawa sa mga poultry animals sa lalawigan. Ito ang kinumpirma ni South Cotabato Provincial Veterinary Officer Dr. Flora Bigo sa naging panayam sa kanya. Ayon kay Bigo, lingguhan ang testings at kanilang
pinaprioritize ang ilang mga bayan na malapit sa lungsod ng Tacorong, lalawigan ng Sultan Kudarat na unang nakapagtala ng kaso ng bird flu. Kinabibilangan umano ito ng 5 mga barangay ng bayan ng Tantangan at mga katabing barangay ng bayan ng Nurala na malapit sa lungsod ng Tacorong. Hinigpitan na umano ang veterinary checkpoints at border controls sa nasabing mga lugar. Napag-alaman na nagpalabas ng Executive Order No. 14 ang provincial government kung saan pinagbabawalan ang pagbiyahe ng mga domestic fowls at iba pa sa buong lalawigan. Ako sa Apolinario 30 Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan ang mga balitang nakalap ng Soxergen Headliners mula dito sa lungsod ng Tacorong, lalawigan ng Sultan Kudarat. Para sa iba pang mga balita, bumisita lamang sa Talakudong Media Production Facebook page at YouTube channel. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, South Central Mindanao.